Okay, so good morning. Ngayon ay March 19 and ito ay more than 1 month na yung una nating minonitor na tanim natin na Olmeti. So ito yung tanim natin ng February 16, ngayon ay March 19, so sabihin natin mga 32 days na siya. And hopefully humabol siya sa gusto kong size niya. Yung ibang nandun, nasa 100 grams. So, hindi siya yung talagang malaki. Pero, palagay ko naman, pwede na. Considering yung condition natin dito is, pwede na yon, sakto na yon. And, wala naman tayong nilalagay dyan ng spray na inorganic. Ang pinaka-spray lang talaga natin, ito, may spray. Ito, wala pa tong spray. So, ito yung February 16. Ito yung February 20. Napansin ko, medyo bumilis na yung paglaki nila. So, tingnan natin yung tubig. Although, nag-refill ako dito eh. Ayan. Pero medyo yan, nasa kalahati na siya. So, dagdagan, hayaan lang muna natin siguro siya. Baka bukas tayo mag-refill. Ayan. Ito, pwede na itong i-refill. I-fill up lang natin. Ito kasi, yan, medyo malumot. Yung tulad ng sabi ko sa inyo, last time, yung una siyang itinanim dyan, wala pa siyang styro na takip. Yung microwavable na plastic na lid lang yung meron siya. Wait lang, pakita ko kung itsura nun. Okay, so ganito siya. So, ilang araw, siguro umabot din ng 1 linggo, na nakaganito siya ng lid. Kasi hindi pa dumarating yung deliver ko ng yan, styro. Pero naghahanap din tayo ng pwede mabilhan ng styro board dito na malapit. Para in case kailangan talaga natin, is medyo madali na natin siyang hanapin. So ito naman yan, napansin ko ito medyo paglalaki siya, medyo mahihirapan siya sa paglaki kasi nga may ipit siya dito sa mga sanga-sanga. Pwede sigurong i-adjust ko ng konti dito para lumuwag-luwag dito sa side na to. Hindi ko na kasi sila maiurong pa eh. Pero titingnan ko mamaya. Tapos yung mga net medyo nakadikit na sa kanila, so iayusin natin para medyo may space naman sila para to grow. Para hindi rin ma-deform masyado yung paglaki nila. So far, so good naman. So, posible mag-refill na tayo. Gawin lang natin mga 80% water yung level nila. Para at least meron na silang passive aeration. Kasi bumaba na ng konti yung tubig. At may roots na sila dun sa ibabaw ng tubig. So, ito naman. Hindi ko pa ito na-check. Pero tingnan natin. Yan. Goods naman, pero yan, pwede na rin natin yung i-refill after few days siguro. Ayan, ayos ko lang, ayan. So, ayan. Mako-compare ko lang sila siguro after, kunyari, ma-harvest ko to in 45 days. Pwede ko i-compare ito na merong foliar. Actually, yung foliar nila almost every day. Sabihin mo ng every other day. Dun sa instruction, twice a week, yun sabi. So, medyo sinosobrahan natin. Tingnan lang din natin yung magiging result. Then, later on, magkakaroon din tayo ng iba't ibang klaseng experimentation in terms of doing some organic foliar. At nasabi din nila, yung nutrient solution, pwede mong gamitin daw as foliar. So, hindi ko pa nasusubukan yon. Pero, alam din naman natin na yung solution na yan is synthetic. Synthetic yan. Kaya hindi na natin masasabing organic ang hydroponic kasi nga synthetic yung mga chemicals na nilalagay natin. Pero we are pesticide free and fungicide free in terms of chemical na nilalagay natin on the fruit itself. So ito yung tinanim natin ng March 1. So March 19, yan 19 days yan. Medyo mabagal yung paglaki nila given na rin yung condition natin. So, ito yung abang ko. Dapat, kahapon pa o ng isang araw, nakapag-transfer na ako dito. Pero, tulad ng sabi ko sa inyo, i-a-adjust ko na lang yung transfer time. Kung dati ay 12 days, gagawin na nating 15 days. So, ito yung talong. Yan. Tapos, ito yung scamander natin, red crystal. Goods naman. Ayun. Tapos, dito, ito pa yung isang abang ko na styro or container.
yun yung gagamitin natin sa ito-transplant natin. So may nakaabang na naman sa susunod, pero hindi lang agad natin sila itinransfer kasi in-adjust natin yung time ng transfer. So from 12 days, ginawa na natin siyang 15 days. So ito naman, medyo nabawasan siguro yung ibon kasi dati banda doon sa net doon sila sumusuot. Ngayon, dito medyo nahihirapan na sila kahit hindi ko i-close yung baba. Pero pinaplano ko pa rin i-close. Plano pa lang. So ito naman, yung talong natin dito. Hindi ko sure kung self-pollinating to or kung ano man gagawin ko. Pero may flower siya. Hayaan lang natin siya dyan. Then ito naman, yung kala natin na hindi na magso-survive na talong. Actually, goods na ulit siya. Ang hindi ko lang nabantayan dito yung nutrient solution kasi hindi ko na siya hindi ko na siya na-refillan. Tapos ito naman yung mga mulberries natin. Ito may bunga dito. Ayun yung parang yan. So, may mga mababa na bunga. Ayun. Ito yung bunga nila. Yan, ito. Yan, bunga ng mulberry. Pero maliit lang siya. Siguro yung nakuha kong variety, hindi naman talaga siya yung fruiting variety ng mulberry kasi may iba't ibang klase ng mulberry. Meron yung for silkworm production talaga, more on dahon yung pinoproduce nila. Yan, marami. May napanood akong video regarding doon. Pero nga sinabi, nasa 1 taon bago sila mamunga, kaya ang ginawa natin, binawasan natin yung mulberry natin dito. Nag-retain lang tayo ng isa doon. At saka to. So, parehas ng, alam ko, Illinois variety yan eh. Wala tayo nung, Australian hybrid variety yan. Wala tayo nung Illinois variety. Tinanggal ko na. Kasi nga, medyo matatagalan. So, nag-focus tayo sa herbs, which is basil. So, sweet basil, Thai basil. Ito, papalitan din natin to. Gagawin natin itong lemon basil. So, makita nyo, may nakaabang na rin tayo ditong container. Para in case, lagyan na natin siya ng mga ano ba to? Basil. Yan. So ito, makita niyo, tumatangkad na talaga siya, oh, 'di ba? Isa 'yun sa mga pinutol natin last time. Yan. Ito yung bagong tanim naman natin. Ano naman siya, stable na naman siya ngayon, so lalaki na lang siya. 'Yun, ang maganda rin kasi dito sa basil, hindi naman sila nagre-require nung full sunlight. Pero mas maganda talaga kung full sunlight sila. Pero they still grow kahit hindi masyadong exposed sa sunlight. So, kaya yun yung napili kong alagaan. And hindi rin sila masyadong ma-attract sa insect. Although minsan nakita naman ako ng mga langgam, ganyan. Tapos leaf miner, yan. Minsan nagkakaganon din yan sila. Lalo na sa baba, yung mga tanim ko sa baba. Yung ibang tanim ko sa baba, inangkat ko dito. Hindi ko sure kung nandito na ibang leaf miner. Pero ganun yung nangyari. And yung pinaplano ko dito, plano pa rin din. Hindi pa nakakabili ng end cap, pero end cap na lang yung kailangan nun. Tapos, go na yon. Gagawin na natin siyang hanging na Kratky style na tube. Tapos, lalagyan na lang din natin siya ng insulation. Kasi nga, since stagnant yung tubig doon at plastic yung container, malaki talaga ang chance na iinit yun. Yan, yung parang ganyan tubo. Iinit yan. So, hopefully, makatulong yung ganon. At 4-inch yung diameter nun. So, medyo malaki-laki kumpara sa usual na ginagamit nila sa detress lang yata. 3 inches lang yata yung diameter ng usual na ginagamit nila for NFT. NFT kasi yung style nun. So, yan. So, ngayon, wala tayong ganong setup. So, Kratky lang muna tayo. And, yan. Lupa-lupa. So, hopefully, maging okay naman yung lahat. And update ko na lang kayo from time to time. Yun lang at bye-bye.